si Pulit at si Iko. Pulit! Excited na akong bumoto ngayong Mayo 12. Pero nalilito ako. Ano ba itong mga party list na sinasabi nila? Alam mo, Iko, ang party list ay representasyon ng isang marginalized group sa ating bansa ayon sa RA 7941. Ganun ba? Ano ba itong tinatawag na marginalized sector? Ang marginalized sector ay mga grupo sa lipunan na kadalasan ay hindi nabibigyan ng tamang representasyon o pagkakataon tulad ng manggagawa, mangingisda, magsasaka, kababaihan, kabataan, mga senior citizen, persons with disabilities, indigenous people, o kaya yung mga OFW. Kaya pala mahalaga ang party list para may busis ang mga sektor na ito sa Kongreso. Paano naman ang botohan? Ganito yan, bumoto ka pa rin ng isang congressman sa distrito mo. Bukod doon, bumoto ka rin ng isang party list. Ang ating saligang batas kasi nagsasaad na dapat may bahagi ng Kongreso na nagmumula sa marginalized group. So, ibig sabihin, dalawang klase ang congressman. Parang ganun na nga. Ang una, tao mismo ang iboboto mo. Ang pangalawa naman ay party list. At ang nominee ng party list na yon ang uupo bilang kongresista sa sektor na kanilang kinakatawan. Ang ibig sabihin, ang pagboto pala sa party list ay hindi tungkol sa personalidad na kandidato, kundi sa sektor na kinakatawan niya. Tama ka dyan. Kaya, huwag mong kalimutan ang pagboto ng party list ngayong Mayo 12. Anong party list bang dapat kong iboto? Dapat mong iboto ang party list kung saan ka membro. Pero hindi naman ako membro ng kahit anong party list. Akala mo lang yan. Membro ka ba ng Electric Cooperative? Oo, membro ako ng Electric Co-op. Kung membro ka ng Electric Co-op at ang Electric Co-op ay membro ng Association of Philippine Electric Cooperative o APEC, ibig sabihin, membro ka ng APEC Party List. Gets ko na! Ang grupo ko ay APEC dahil konsumidor ako ng kuryente at membro ako ng Electric Co-op. Eksakto! Kaya, ang ibang party list na hindi mo kinabibilangan, hayaan mo na ang membro nila ang bumoto para sa kanila. Suportahan mo ang iyong sektor at grupo. Salamat sa paliwanag, Pulit. Pero, bakit may mga party list na ang nominee ay mga politiko rin? Kaya nga, ikaw, mag-iingat ka sa pagboto. Maraming nagparehistro ngayon sa COMELEC bilang party list, pero hindi naman tunay na marginalized. Ang iba, ginagamit lang ang sistema bilang maskara ng mga trapo o traditional politicians. Salamat, Pulit! Ngayon, alam ko na ang gagawin ko sa pagboto. Tandaan, APEC Party List, number 43 sa inyong balota. Ang APEC sa serbisyo, update! APEC Party List, number 43. Suporta na! We, 43, love you! Some issues regarding the Department of Finance. APEC Party List, number 43 sa inyong balota. Ang APEC sa serbisyo, update! APEC Party